Labas. Ang sigaw ni Doña Victoria Roxas de Villa ay kasintalas ng kidlat na gumuhit sa madilim na kalangitan. Kasunod nito, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Gabriela. Sapat para mapaluhod siya sa basang-basang graba sa gitna ng rumaragasang ulan. Magnanakaw. Dumagundong muli ang boses ng matriarka habang nakatayo ito sa tuktok ng engrandeng hagdanan ng mansyon. Tila isang reynang nagpaparusa. Ahas ka na pinalaki sa aking pamamahay, matapos kitang bihisan at pakainin. Ito ang isusukli mo sa amin. Pagnanakaw? Nanginginig. Hindi lang dahil sa lamig kundi sa sidhi ng kahihiyan. Itinuon ni Gabriela ang kanyang mga mata sa lalaking nakatayo sa likod ng kanyang ina. Marco, tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng buhos ng ulan. Marco, sabihin mo sa kanila ang totoo. Ngunit si Marco, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako ng habambuhay na pag-ibig, ay tanging pag-iwas ng tingin lang ang naisagot. Isang duwag na anino sa likod ng kapangyarihan ng kanyang ina. Iyon ang sagot, ang huling patak na umapaw sa baso. Akala nila, tapos na. Akala nila, nagtagumpay na sila sa pagyurak sa isang hamak na probinsyana. Ngunit sa pagpapatak ng bawat butil ng ulan sa lupang kinatitirikan ng kanilang mansyon, may isang lihim na hindi nila alam. Ang lupang iyon ay may sariling alaala, isang kasunduang mas matanda pa sa kanilang kayabangan. Hindi nila alam na ang babaeng niluhod nila sa putik ay hindi lang manugang na pinalayas. Siya ang may-ari ng lahat. At pagsapit ng umaga, sisingilin niya sila hindi ng pera, kundi ng kanilang dangal, kanilang kapangyarihan, at kanilang kinabukasan. Ngunit bago ang gabing iyon, bago ang sampal at ang unos, may isang tahimik na babaeng nagtiis sa loob ng 3 taon. Paano nga ba humantong sa ganitong karahasan ang lahat? Ito ang kwento ng pagbawi sa Hacienda de Villa. Ang Hacienda de Villa ay nakatayo sa puso ng Forbes Park, isang dambuhalang ancestral house na amoy lumang pera at bagong panghuhusga. Para itong isang halimaw na nag-aabang sa kanyang biktima, napapalibutan ng matataas na pader at luntiang hardin na mas malawak pa sa pangarap ng isang ordinaryong tao. Sa loob ng 3 taon, doon nanirahan si Gabriela Gabi Reyes. O mas tamang sabihing, doon siya nagtiis. Si Gabi ay isang curator sa pambansang museo. Iyon ang nakasulat sa kanyang resume. Siya ay tahimik, mahinahon, at may likas na elegansiyang hindi nabibili ng pera, isang katangiang pilit na minamaliit ng mga de Villa na sanay bilhin ang lahat. Nang makilala niya si Marco Roxas de Villa sa isang charity ball para itong isang panaginip. Si Marco, ang kaisa-isang tagapagmana ng Roxas de Villa Real Estate Empire, ay kaakit-akit, bagamat halatang kulang sa sariling paninindigan. Minahal niya ang pagiging simple ni Gabi. Minahal niya na hindi nito pinapansin ang kanyang yaman, pero ang kanyang pamilya iyon ay ibang usapan. Si Doña Victoria Roxas de Villa, ang ina ni Marco, ay isang babaeng isinusuot ang kanyang mga perlas na parang baluti at tinitingnan ang sinumang may yaman na mas mababa sa 1 bilyong piso bilang isang uri ng peste. She's a probinsyana, Marco, malakas na sabi ni Doña Victoria sa kanilang engagement party habang iniikot ang kanyang kopita ng mamahaling alak. Isang munting taga-baryo, anong maibibigay niya sa angkan natin? Alikabok mula sa lumang museo at murang bestida? Kinakabahang tumawa si Marco. She makes me happy, Mommy. Happiness doesn't pay for the upkeep of this house, Marco. Koneksyon ang kailangan. Mula nang tumapak si Gabi sa Hacienda de Villa, naging isang digmaan ng pagtitiis ang kanyang buhay. Si Doña Victoria at ang anak nitong babae, si Trixie, isang socialite na mas madalas pang makita sa klinika ng kanyang plastic surgeon kaysa sa sarili niyang mga anak, ay ginawang misyon na ipamukha kay Gabi na hindi siya kabilang. Sa mga hapunan, sadya nilang ililipat ang place card niya para itabi siya sa bingi at ulyanin nilang tiyahin. Aksidente nilang matatapunan ng red wine ang kaisa-isa niyang designer dress. Mag-uusap sila sa purong Espanyol kapag nasa silid siya. Hindi alam na si Gabi ay bihasa sa wika ngunit pinipiling huwag ng pumatol. Ngunit ang tunay na gulo ay nagsimula isang Martes ng Nobyembre. Ang Roxas de Villa Corporation
ay nagigipit. Isang malaking real estate project sa Tagaytay ang nalulugi dahil sa mga bagong environmental regulations at ilang maling desisyon sa pamumuhunan ni Don Ricardo, ang ama ni Marco. Kailangan nila ng malaking pera at kailangan nila ito kaagad. Tensyonado ang hapunan ng gabing iyon. Ang mahabang lamesa na gawa sa Nara ay nakahanda para sa 6. Si Doña Victoria ay nasa kabisera. Tila isang buwitreng naghihintay. We need to secure the adjacent lot for the Highlands Prime Project, unggol ni Don Ricardo, habang marahas na hinihiwa ang kanyang stick. Kung hindi natin makukuha ang pirma ng mga Sarmiento para sa right-of-way, duduguin tayo ng milyon-milyon bago magpasko. Can't we just buy the land, Daddy? Tanong ni Trixie habang nag-i-scroll sa kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Hindi ito binebenta, singhal ni Don Ricardo. It's held in a blind trust. Mga lumang pamilya, yung tipo na hindi sumasagot sa tawag ng mga abogado. Tumingin si Gabi mula sa kanyang sabaw. Baka po dapat subukan ninyong magsulat ng liham. Minsan, mas epektibo ang personal na pakiusap kaysa sa mga abogado na tahimik ang buong lamesa. Humalakhak si Trixie. Oh, bless her heart, ang acting na api. Akala ng curator, ang mga multi-billion peso deal ay nasosolusyonan sa pakikipagpenpal. Stick to your artifacts, Gabriela. Isang malamig at manipis na ngiti ang isinukli ni Doña Victoria. Trixie is right, Hija. This is the real world. Hindi isa sa mga lumang libro mo. The people who own that land are practically royalty. Hindi sila nagbabasa ng sulat mula sa mga ordinaryong tao. Dahan-dahang pinunasan ni Gabi ang kanyang bibig. Hindi niya sinabi ang gusto niyang sabihin. Hindi niya binanggit na ang blind trust na ikinababahala ni Don Ricardo ay pinamamahalaan ng isang law firm na tinatawag na David Associates. Hindi niya binanggit na kilalang-kilala niya si Attorney Ricardo David. Sa tingin ko lang po, malayo ang mararating ng kabaitan. Mahinang sabi ni Gabi. Ang kabaitan ay para sa mga mahihirap na walang pambayad sa impluensya, mataray na sagot ni Doña Victoria. Now, Marco, about your wife's allowance. We need to cut costs. I think a 20,000 a month is more than enough for her books and whatever it is she does. Napayuko si Marco sa kanyang plato. Mommy, asawa ko si Gabi. Pera natin yun. It's family money, Marco. Pagtatama ni Doña Victoria. At hanggat wala siyang naiambag kundi katahimikan at mga manang na damit, siya ay isang gastusin. Isang gastusin na hindi kailangan. Naramdaman ni Gabi ang pamilyar na kirot ng kahihiyan. Tumingin siya kay Marco, naghihintay na ipagtanggol siya, na ihampas ang kamao sa mesa na sabihing, tama na. Kumuha lang si Marco ng isang pirasong patatas at isinubo ito. Wala siyang sinabi. Iyon ang sandaling nagsimulang tumakbo ang orasan. Napagtanto ni Gabi na si Marco ay hindi lang mahina. Siya ay duwag at sa bahay ng mga Roxas de Villa, kung hindi ka ang berdugo, ikaw ang kakataying baka. 2 linggo ang lumipas at ang tensyon sa Hacienda de Villa ay lumala mula sa pagiging hindi magiliw tungo sa pagiging mapanganib. Ang pinansyal na pressure sa pamilya ay tumitindi. Kailangan nila ng isang scapegoat o marahil isang paraan para makakuha ng pera nang hindi nagmumukhang desperado. Gabi iyon ng taunang Roxas de Villa Foundation Gala. Ang mansyon ay puno ng mga elitista ng Maynila, mga politiko, negosyante, at social climber ang nagsisiksikan sa bulwagan. Si Gabi ay nakasuot ng isang simpleng vintage na gown na kulay navy blue na nabili niya sa isang subasta ilang taon na ang nakalipas. Ito ay simple, ngunit nakamamangha. Si Doña Victoria, na naliligo sa mga brilyante, ay hinarang sina Marco at Gabi malapit sa champagne fountain. Marco, go talk to Senator Lagdameo. He's looking to invest in real estate, utos ni Doña Victoria. Habang nagmamadaling umalis si Marco, ibinaling ng matanda ang tingin kay Gabi. You look. Sapat na, sabi ni Doña Victoria nang may pang-iinsulto. Pero, yang kwintas mo, mukhang costume jewelry. Sa Divisoria mo ba nabili? Hinawakan ni Gabi ang maliit na sapphire pendant sa kanyang leeg. Regalo po ito ng lolo ko. How quaint, bulong ni Doña Victoria.
Makinig ka sa akin. Napaka-crucial ng gabing ito. Huwag kang magsasalita hanggat hindi ka kinakausap. Huwag mo kaming ipahiya. At para sa awa ng Diyos, lumayo ka sa safe sa library. Inilabas ni Ricardo ang Las Perlas de la Reina para sa appraisal at ayaw naming mapalapit ang malalagkit mong daliri sa tunay na yaman. Nanigas si Gabi. Wala po akong interes sa mga alahas ninyo, Doña Victoria. Tingnan natin. Madilim na sabi ng matanda. Lumipas ang gabi. Ginugol ni Gabi ang karamihan ng oras sa balkonahe. Iniiwasan ang matatalas na dila ni Trixie at ng mga alipores nito. Bandang 11:00 ng gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa pangunahing bulwagan. Huminto ang musika. Si Don Ricardo Roxas de Villa ay nakatayo sa engranding hagdanan. Ang mukha ay kulay ube sa galit. "Isara ang mga pinto!" sigaw niya. Walang aalis. Isang bulungan ng takot ang kumalat sa mga bisita. Tumakbo si Marco sa kanyang ama. "Daddy, anong nangyayari?" "Ang Las Perlas de la Reina," sigaw ni Don Ricardo. Tinutukoy ang pinakamahalagang alahas ng pamilya. Isang set ng mga antigo at perpektong perlas na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso, nawawala. Ninakaw mula sa safe sa library. Nagsimulang kumilos ang mga security guard sa gitna ng mga tao. Nagmartsa si Doña Victoria sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay agad na tumama kay Gabi. Kapkapan siya. Utos ni Doña Victoria. Itinuturo ang kanyang manugang. "Mommy, you can't be serious." Nauutal, nasabi ni Marco. Hindi yan magagawa ni Gabi. Siya lang ang may motibo, Marco. Wala siyang pera. Laging nagrereklamo sa allowance niya at nakita ko siyang lumabas ng library kanina lang. Ito ay isang kasinungalingan, isang malinaw at mapapatunayang kasinungalingan. Ngunit sa isang silid na puno ng mga taong mas takot kay Doña Victoria kaysa sa katotohanan, walang nangahas na magsalita. "Nasa balkonahe po ako," sabi ni Gabi. Nanginginig ngunit malinaw ang boses. "Tanungin niyo ang waiter na nag-serve sa akin ng tubig. Halughugin ang purse niya," sigaw ni Trixie, at biglang inagaw ang maliit na clutch bag ni Gabi. Bago pa makakilos si Gabi, ibinuhos ni Trixie ang laman nito sa sahig na marmol. Isang lipstick, isang telepono, isang panyo, at ang kumikinang na bigat ng mga brilyante at perlas. Ang Las Perlas de la Reina ay kumalansing sa sahig. Napasinghap ang buong silid, isang sabay-sabay na paghinga na tila humigop sa lahat ng hangin sa baga ni Gabi. Tinitigan niya ang mga alahas. Hindi niya kailanman hinawakan ang mga iyon, ni hindi niya nakita ng malapitan. "Hindi ko yan nilagay dyan," bulong ni Gabi, nakatingin kay Marco. "Marco, alam mong hindi ko yan ginawa." Tumingin si Marco sa mga alahas. Pagkatapos ay sa galit na mukha ng kanyang ina at sa naghuhusgang mga mata ng mga elitista sa paligid. "Marco," pagmamakaawa ni Gabi. Umatras si Marco. "Paano mo nagawa to, Gabi?" Bulong niya. Ang boses ay puno ng peking pighati. "Pagkatapos ng lahat ng binigay ng pamilya ko sa'yo, ito ay isang setup, isang magaspang at brutal na palabas na dinisenyo para bigyan si Marco ng basehan para sa isang annulment na walang alimony o marahil para makuha ang insurance money habang tinatanggal ang problemang asawa. Tawagin ang pulis." Utos ni Don Ricardo. "Hindi," sabi ni Doña Victoria. Itinaas ang isang kamay. Natahimik ang silid. "Hindi tayo gagawa ng iskandalo. Aayusin natin ito sa loob ng pamilya." Lumapit siya kay Gabi. Halos dumikit ang mukha. "Aalis ka sa bahay na ito ngayong gabi. Pipirmahan mo ang annulment papers na umaamin sa pagnanakaw at pangangalo niya para maiwasan ang kulungan. At hinding-hindi mo na babanggitin ang pangalang Roxas de Villa." Tumingin si Gabi kay Marco. Pinag-aaralan nito ang kanyang sapatos. May nabasag sa loob ni Gabi. Ngunit hindi ito ang uri ng pagkasira na nauuwi sa luha. Ito ay ang pagkasira ng isang dam. "Gusto niyo akong umalis?" tanong ni Gabi. Ang boses niya ay bumaba ng isang oktaba, naging bakal. "Gusto kong maglaho ka," dumura si Doña Victoria. "Sige," sabi ni Gabi. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak.
Inayos lang niya ang kanyang bestida. Pero, tandaan ninyo ang sandaling ito, Doña Victoria. Tandaan ninyo na kayo ang humingi nito. Umulan. Siyempre, umulan. Isang malakas na bagyo na ginawang ilog ang daanan ng graba. Ineskorta ng mga security guard si Gabi palabas ng pinto. Si Doña Victoria, Trixie, at Marco ay nakatayo sa foyer. Ang coat ko, sabi ni Gabi, nasa closet. Ang coat na yon ay binili ng pera ng De Villa, ngisi ni Trixie. Aalis ka. Kung ano lang ang dala mo noong dumating ka. Wala. Sumenya si Doña Victoria sa guard. Itinulak ng guard si Gabi. Natumba siya sa basang hagdanan. Ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy ay sumara sa likuran niya. Ang tunog ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Mag-isa na siya. 11:30 na ng gabi. 5 kilometro ang layo niya sa pinakamalapit na bayan. Bumabagsak ang malakas na ulan. Agad na nabasa ang kanyang damit. Nanginginig siya ng husto. Nilakad niya ang mahabang driveway. Ang graba ay tumutusok sa kanyang maninipis na takong. Nakarating siya sa bakal na tarangkahan sa dulo ng property. Nakalock. Kinailangan niyang akyatin ang pader sa gilid. Napunit ang kanyang bestida at nagasgasan ng binti. Nakatayo siya sa madilim na kalsada. Wala siyang telepono. Kinuha ni Trixie. Nanginginig ang mga kamay ni Gabi sa sobrang ginaw. Hindi siya tumawag ng taxi. Hindi siya tumawag ng kaibigan. Paano? Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tumakbo siya sa ilalim ng ulan. Hinahanap ang liwanag ng isang poste, ang anino ng isang bahay na may tao. Sa wakas, may natanaw siyang isang 24-hour convenience store. Pumasok siyang basang-basa. Pinagtitinginan ng mga tao. Pwede po bang makitawag? Pakiusap niya sa cashier. Nanginginig ang boses. May inabot itong lumang telepono. Nagdial siya ng numerong 10 taon na niyang hindi ginagamit. Isang numerong ipinangako niya sa kanyang lolo na gagamitin lamang sa pinakamatinding emergency. Isang beses lang itong nagring. David, Associates, Secure Line, Identify. Isang matigas na boses ng lalaki ang sumagot. Authorization code, Montelibano 07. Sabi ni Gabi, nagkakatalo ang mga ngipin. This is Gabriela ng Montelibano. Protocol Aguila is in effect. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang tono sa kabilang linya ay biglang nagbago. Mula sa pagiging propesyonal, naging puno ito ng paggalang. Senyorita Gabriela, hindi namin alam na aktibo na po kayo. Nasa panganib po ba kayo? Pinalayas ako sa aking tirahan sa Hacienda de Villa, Forbes Park. Nasa isang convenience store ako sa labas ng gate. Kailangan ko ng extraction at ihanda si Attorney David. Gisingin siya kung kinakailangan. Yes, senyorita. Eta para sa extraction ay 4 na minuto. Huwag po kayong aalis dyan. Ibinaba ni Gabi ang telepono. Tumayo siya sa tabi ng salamin, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng Hacienda de Villa sa tuktok ng burol. Nagsimula na ulit ang musika. Nagdiriwang na sila. 4 na minuto ang lumipas. Ang dilim ng kalsada ay binasag ng nakakasilaw na puting ilaw. Hindi ito taxi. 3 itim na Toyota Land Cruiser ang humarurot at huminto sa tapat niya, tila isang tactical formation. Bumaba ang mga lalaking nakasuit bago pa man tuluyang huminto ang mga sasakyan. Ang isa ay may hawak na malaking payong. Ang isa naman ay isang makapal na kumot na lana. Senyorita Gabriela, yumuko ang pinuno ng security habang pinapayungan siya. Ipinulupot niya ang kumot sa kanyang mga balikat. Paumanhin po sa pagkaantala. Kayo po ba ay nasaktan? Ginaw na ginaw ako, Mang Tomas, sabi niya. Nakikilala ang pinuno ng private security ng kanyang pamilya. Dalhin niyo ako sa penthouse sa BGC. Opo, ma'am. Habang paakyat siya sa pinainit na leather seat ng gitnang sasakyan, isang lalaki sa harap ang lumingon. Siya si Attorney Ricardo David, ang pinakakinatatakutang abogado sa Makati at tagapamahala ng Montelibano Trust. Nakasuot siya ng pajama sa ilalim ng isang trench coat. Mukhang nagulo ngunit nag-aapoy sa galit. Natanggap ko ang tawag, sabi ni Attorney David. Inaabutan siya ng isang flask ng brandy. Pinalayas kanila. Ang mga Roxas de Villa, huminga si Gabi. Ang init ay kumalat sa kanyang tiyan. They framed me for theft, Tito Ricky, at pinanood lang ni Marco.
Nanliit ang mga mata ni Attorney David. Kinuha niya ang isang tablet mula sa kanyang briefcase. Hacienda de Villa. Hacienda de Villa, sabi niya habang tinatype. Tapos ay huminto siya. Isang mabagal at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ay, bulong ni Attorney David. Ay, magiging masaya ito. Ano yun, tito? Tanong ni Gabi. Hindi nila alam, di ba? Mahinang tumawa si Attorney David. Akala nila, pag-aari nila ang Hacienda de Villa. Pag-aari nila. 100 taon na yan sa pamilya de Villa. Pag-aari nila ang mga bato. Pagtatama ni Attorney David. Pag-aari nila ang bahay. Pero ang lupa, ang 5 ektaryang kinatitirikan ng bahay na iyon, ay nasa ilalim ng isang 99-year lease mula sa Montelibano Estate. Ang estate ng lolo mo. Natigilan si Gabi. Itinapat ni Attorney David ang tablet sa kanya. Ang lease ay mag-expire. Teka. Naku po, mag-expire sa susunod na Martes. Tumingin si Gabi sa petsa at nagpatuloy si Attorney David. Nakasaad sa kontrata na kung hindi mare-renew ang lease ng direktang tagapagmana ng dugo ng linya ng Montelibano, ang lupa at lahat ng istrukturang nakatayo dito ay babalik sa Montelibano Estate, sa ilalim ng iyong direktang kontrol. Tumingin si Gabi sa ulan na humahampas sa bulletproof na salamin. So, bulong niya. Pag-aari ko ang lupang tinatapakan nila. Technically, ngumisi si Attorney David. Pagsapit ng susunod na Martes, pwede mo silang utusan na ilipat ang kanilang bahay sa labas ng damuhan mo. O pwede mo itong kumpiskahin. Sumandal si Gabi sa upuan. Huminto ang kanyang panginginig. Tito Ricky, mahina niyang sabi. Yes, senyorita. Ihanda mo ang mga papeles. Gusto ko silang personal na bigyan ng eviction notice. Humarurot ang convoy sa gabi. Iniwan ang Hacienda de Villa. Patuloy pa rin ang bagyo sa Forbes Park, ngunit sa loob ng Land Cruiser. Perpektong kalmado. Nagsimula na ang digmaan. At ang mga Roxas de Villa ay kabibigay lang ng sandatang nuklear sa kalaban. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumama sa mga basang kalsada ng Bonifacio Global City na may matalas at nagsisiwalat na liwanag. Sa loob ng penthouse suite ng Montelibano Tower, ang kapaligiran ay milya-milya ang layo mula sa malamig at malupit na mga pasilyo ng Hacienda de Villa. Nakatayo si Gabi sa harap ng isang floor-to-ceiling na salamin. Ang takot at nanginginig na babae mula sa nagdaang gabi ay wala na. Sa kanyang lugar ay nakatayo si Senyorita Gabriela Montelibano, ang kaisa-isang anak ng yumaong Don Alfonso Montelibano. Isang angkan na ang kasaysayan ay bumabalik pa sa panahon ng mga Kastila. Nakasuot siya ng isang tailored cream power suit na mas mahal pa sa kotse ni Marco. Ang kanyang buhok, na karaniwang nakapusod lang para maiwasan ang puna ni Doña Victoria, ay naka-blow dry at bumabagsak na parang alon. Your schedule, ma'am, sabi ni Mang Tomas, ang kanyang head of security, habang inaabot ang isang tablet. Salamat, Mang Tomas. May nakaamoy na ba sa press tungkol sa insidente? Wala po, senyorita. Pinatahimik ng mga De Villa. Sinabi nila sa mga katulong na nagbakasyon kayo sa isang wellness facility para sa nervous exhaustion. Sila ang naglalaro ng biktima. Tumawa si Gabi. Isang malamig at matalas na tunog. Siyempre naman, ayaw ni Doña Victoria na malaman ng mga amiga niya na nagpalaya siya ng babae sa gitna ng bagyo. Masyadong cheap. Samantala, sa Hacienda de Villa, ang mood ay, sa kabalintunaan, masaya. Si Doña Victoria ay nakaupo sa kanyang morning room, humihigop ng tsaa. Tumila na ang bagyo at ang hacienda ay mukhang luntian at sariwa. Is she gone for good? Tanong ni Trixie, na pumasok na may suot na face mask. Completely, sabi ni Doña Victoria, habang naglalagay ng mantikilya sa isang scone. Pinagdisinfect ko na ang kwarto niya kaninang umaga. Amoy bleach at tagumpay. Pwede na nating gawing walk-in closet mo yan, darling. Pumasok si Marco, mukhang maputla. Mami, hindi ko mahanap ang file para sa Highlands Prime Project. Si Gabi ang laging nag-aayos ng study. Oh, stop whining, Marco. It's just. Kinuskos ni Marco ang kanyang sentido. Kailangan ba talagang gawin natin yun ng ganun?
Yung mga perlas? It was intense. It was necessary. Unggol ni Don Ricardo mula sa likod ng kanyang dyaryo. Pabigat lang siya, Marco. At ngayon, mayroon na tayong insurance claim para sa mga perlas. 100 milyon. Malulutas nito ang problema natin sa pera hanggang sa matuloy ang project. It's a win-win. Sakto namang pumasok ang mayordomo, isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Celso, na laging mabait kay Gabi. Mukha siyang kinakabahan. Sir, may dumating pong sulat. Special delivery. Kinailangan po ng biometric signature ko. Kumunot ang noo ni Don Ricardo. Kanino galing? May selyo po ng Montelibano Estate, sir. At ng legal office ni Attorney Ricardo David. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang dyaryo. Attorney David? Yan ang law firm na humahawak sa land trust. Siguro renewal papers lang to. Sabi ko sa'yo, Victoria, formalidad lang to. Pinunit niya ang mabigat na sobre. Binasa niya ang dokumento. See? Sabi ni Don Ricardo. Inihagis ito sa mesa. Notice of lease expiration. Hacienda de Villa Estate. Expiry date, November 24th. Sa susunod na Martes. Gusto nilang makipag-meeting para pag-usapan ang transition of assets. Transition of assets? Kumunot ang noo ni Doña Victoria. Anong ibig sabihin yan? Bakit hindi na lang nila ipadala ang bill para sa renewal fee? Standard legal jargon lang yan. Iwinagayway ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Gusto nilang itaas ang renta. Tipikal na mga may-ari ng lupa. Mayaman sa lupa, pero walang pera. Pupunta tayo doon sa Martes. Iwinagayway ang tseke sa mukha nila at isasara ang deal para sa isa pang 99 na taon. Sasama ako, anunsyo ni Doña Victoria. Gusto kong siguraduhin na alam nila kung sino ang kausap nila. The Roxas de Villas are not to be trifled with. Sa BGC, sa loob ng opisina ni Attorney David na napapalibutan ng mga pader na gawa sa mahogany, binabasa ni Gabi ang kopya ng parehong sulat. Natanggap nila ng 9 a.m., sabi ni Attorney David. Nagsasalin ng kape, kinumpirma ni Mang Celso. At ang reaksyon nila? Tanong ni Gabi. Predictable arrogance. Akala nila, negosasyon lang. Naglakad si Gabi papunta sa bintana, nakatingin sa buong syudad. Hindi nila alam na ang Montelibano Trust ay may character clause, di ba, Tito Ricky? Hindi nila alam. Ngumiti si Attorney David ng masama. Section 4, Paragraph B ng orihinal, na titulo real ng 1888, ang lease ay maaari lamang i-renew kung ang umuupa ay nagpapakita ng moral na katatagan, mabuting katayuan sa komunidad, at mahusay na pangangalaga sa lupa at sa mga naninirahan dito. At sa mga naninirahan dito, ulit ni Gabi. Isa akong naninirahan. Eksakto. Sa pagpapalayas sa iyo ng walang dahilan at pagsasapanganib ng iyong buhay, nilabag nila ang character clause. May karapatan kang kumpiskahin ang kanilang mga ari-arian sa property bilang kabayaran sa paglabag sa kontrata. Humarap si Gabi sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matigas. Ayoko ng pera nila, Tito. Gusto ko ang kanilang pride. Gusto kong umupo sila sa opisina na ito at mapagtanto na ang daga na sinipa nila palabas ay ang agilang handa na silang lamunin ng buo. Sa Martes, kung ganon, sabi ni Attorney David, 10 a.m. I-clear ko ang schedule ko. Ay, at Tito Ricky, pakisigurado na sira ang aircon sa waiting room. Gusto kong pagpawisan si Doña Victoria. Dumating ang Martes na may kulay abong langit na tila nakadagan sa buong Maynila. Ang pamilyang Roxas de Villa Don Ricardo, Doña Victoria, at Marco ay bumaba mula sa kanilang chauffeur-driven na Mercedes sa harap ng isang salaming skyscraper sa Ayala Avenue. Nakabihis sila para sa isang labanan. Si Doña Victoria ay nakasuot ng Chanel suit at isang sombrerong mukhang sandata. Si Don Ricardo ay naka-pinstripes. Si Marco ay mukhang isang taong papunta sa bitayan, bagamat hindi niya alam kung bakit. Pumasok sila sa lobby ng David Associates. Isa itong kuta ng pananakot, sahig na marmol, tahimik na mga elevator, at mga sining sa dingding
na mas mahal pa sa karamihan ng mga bahay. Nandito kami para kay Attorney David, sigaw ni Don Ricardo sa receptionist. May appointment kami. Ang mga Roxas de Villa, ang receptionist, isang dalagang may salamin, ay hindi man lang tumingala mula sa kanyang screen. Please take a seat. Si Attorney David po ay nasa meeting kasama ang principal landholder. Kami ang landholder, singhal ni Doña Victoria. Kayo po ang tenants, ma'am. Pagtatama ng receptionist, sa wakas ay tumingala na may bored na ekspresyon. Maupo po kayo. Naupo sila. Lumipas ang 10 minuto, tapos 20, tapos 45. Ang silid ay napakainit. Gaya ng hiling ni Gabi, ang aircon sa partikular na waiting area na iyon ay dinisactivate. Nagpapaypay si Doña Victoria gamit ang isang magazine. Ang kanyang makeup ay nagsisimula ng kumintab. This is outrageous, sitsit ni Doña Victoria. Do they know who we are? We are Roxas de Villa Corporation. Kalma lang, mami, bulong ni Marco. Kailangan natin tong lease. Papasok na ako, sabi ni Don Ricardo, tumatayo. Nagmarcha siya patungo sa dobleng pinto na gawa sa kahoy. Bago niya ito maabot, bumukas ang mga pinto. Lumabas si Attorney Ricardo David. Mukha siyang presko, malamig, at napakamahal. Mr. De Villa, malumanay na sabi ni Attorney David. Pasensya na sa paghihintay. The principal took some convincing regarding your application. Application, nauutal na sabi ni Don Ricardo. Nandito kami para pirmahan ang renewal. May dala akong tseke para sa 5 milyong piso dito. Tiningnan ni Attorney David ang tseke at mahinang tumawa. 5 milyon. Naku, Ricardo, I'm afraid the situation has evolved. Pumasok kayo. Pumasok sila sa boardroom. Ito ay napakalaki. Isang mesa na sapat ang haba para paglapagan ng eroplano. Sa dulong bahagi ng mesa, isang mataas na leather chair ang nakatalikod sa kanila, nakaharap sa panoramic window. May usok na umaakyat mula sa upuan. May nakaupo doon. Umupo kayo, utos ni Attorney David. Hindi niya sila inalok ng tubig. Umupo ang mga De Villa sa mas mababang bahagi ng mesa. Gaya ng alam ninyo, simula ni Attorney David, binubuksan ng isang file. Ang lease ninyo sa Hacienda De Villa ay mag-expire ngayon sa ganap na 12:00 ng tanghali. Iyon ay sa loob ng tiningnan niya ang kanyang Rolex. 14 na minuto. So, ibigay mo na sa amin ang papel, singhal ni Doña Victoria. Pipirmahan na namin. May komplikasyon, sabi ni Attorney David. In-invoke ng Montelibano Estate ang character clause. Nakatanggap sila ng mga ulat ng hindi kanais-nais na pag-uugali ng mga residente, pang-aabuso sa mga tauhan, domestic instability, moral bankruptcy. Kasinungalingan yan, sigaw ni Doña Victoria. Kami ay mga haligi ng komunidad. Nag-host kami ng foundation gala noong nakaraang linggo. Oo. Isang boses ang nagmula sa nakatalikod na upuan. Isang boses ng babae. Malumanay, edukado, at nakakatakot na pamilyar. Ang gala kung saan nawala ang isang set ng mga perlas. Nanigas si Marco. Dahan-dahang umikot ang upuan. Napasinghap si Doña Victoria. Nabitawan ni Don Ricardo ang kanyang pluma. Nakaupo doon si Gabriela, ngunit hindi ang Gabriela na kilala nila. Ang babaeng ito ay nakasuot ng isang tailored emerald suit na bumagay sa kanyang mga mata. Sa kanyang daliri ay nakaupo ang singsing ng Montelibano, mabigat na ginto at onyx. Mukha siyang makapangyarihan. Mukha siyang maharlika. Tiningnan niya sila na may walang emosyong kuryosidad ng isang siyentipiko na nag-aaral ng mga insekto. Gabi, bulong ni Marco. Anong ginagawa mo dito? Hello, Marco, sabi niya. Nakaupo ka sa upuan ko. Upuan mo? Nerbyosong tumawa si Doña Victoria. Anong kalokohan to? Nakipagtulog ka ba sa abogado para magkaroon ka ng pwesto dito, ha, querida? Inihampas ni Attorney David ang kanyang kamay sa mesa. Ang tunog ay parang latigo. Kakausapin ninyo si Senyorita Gabriela. Nang may respeto na nararapat sa isang kauri ng kaharian, umalingaw-ngaw ang boses ni Attorney David.
Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Montelibano Trust at siya ang inyong landlord. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Rinig ang ugong ng hard drive sa sulok. Isa akong curator dahil mahal ko ang kasaysayan, Doña Victoria, sabi ni Gabi. Sumandal pasulong. At dahil gusto kong mahalin para sa kung sino ako, hindi para sa titulo ko. Gusto kong makita kung may isang lalaking kayang mahalin si Gabriela bilang tao, hindi si Gabriela bilang Montelibano. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang tingin ay puno ng awa. Nakuha ko ang sagot ko. Gabi, please, nauutal na sabi ni Marco, tumatayo. Hindi ko alam. Kung alam ko lang. Kung alam mo lang na nagkakahalaga ako ng 5 bilyong piso, mas mabuti sana ang trato mo sa akin, tinapos ni Gabi para sa kanya. Iyan mismo ang problema, Marco. Kalokohan to, sigaw ni Don Ricardo. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Sige, mayaman ka. Congratulations. Niloko mo kami. Ngayon, magkano para sa lease? Babayaran namin ng doble. Kinuha ni Gabi ang isang dokumento mula sa mesa. Ang lease ay hindi binebenta, Don Ricardo. Nilabag ninyo ang mga tuntunin, partikular na ang clause tungkol sa kaligtasan at dignidad ng mga naninirahan. Noong itinapon ninyo ako sa gitna ng bagyo, 3 gabi na ang nakalipas. Pinalayas ninyo ang may-ari ng lupa mula sa sarili niyang property. Inihagis niya ang dokumento sa mahabang mesa. Dumulas ito ng perpekto. Huminto sa mismong tapat ni Doña Victoria. Iyan ay isang eviction notice, kalmadong sabi ni Gabi. Mayroon kayong 48 oras para lisanin ang Hacienda de Villa. Hindi mo pwedeng gawin to! Sigaw ni Doña Victoria, tumatayo. 30 taon na kaming nakatira doon. Tahanan namin yun. Bahay ko yun, pagtatama ni Gabi. Nirentahan niyo lang ang tanawin. Hindi ako aalis! Sitsit ni Doña Victoria. Mag-isquat ako. Ididemanda kita. Dudungisan ko ang pangalan mo sa buong Maynila. Ngumiti si Gabi. Ito ang ngiti ng isang mandaragit na alam na huli na ang biktima. Inaasahan ko nang sasabihin mo yan, sabi ni Gabi. Tumango siya kay Attorney David. Pinindot ni Attorney David ang isang remote. Isang malaking screen sa dingding ang umilaw. Ito ay footage mula sa Foundation Gala. Security footage. High definition. Ipinakita nito ang library. Ipinakita nito si Trixie na pumapasok. Ipinakita nito si Trixie na binubuksan ang safe. Alam niya ang kombinasyon. Ipinakita nito si Trixie na kinukuha ang Las Perlas de la Reina. Pagkatapos ay nagbago ang footage. Ipinakita nito si Trixie sa hallway na isinusuot ang mga perlas sa clutch bag ni Gabi habang si Gabi ay nasa banyo. Tahimik ang silid. Nakuha namin ang footage mula sa cloud backup, paliwanag ni Attorney David. Kapansin-pansin, Ricardo, na binura mo ang local files. Pero nakalimutan mo na ang security system ay nag-a-upload sa isang off-site server. Isang server na pag-aari ng security company na isang subsidiary ng Montelibano Holdings. Tumayo si Gabi. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa mga De Villa. Kaya heto ang pagpipilian ninyo, mahina niyang sabi. Option A. Lisanin ninyo ang bahay ko sa loob ng 48 oras. Iiwan ninyo ang lahat, ang mga muebles, ang mga painting, ang mga kotse, dadalhin ninyo lang ang inyong mga damit at pipirma kayo ng isang buong pag-amin tungkol sa frame-up na itatago ko sa isang safe. Huminto siya. Hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. Option B. Ilalabas ko ang video na ito sa pulis at sa media. Makukulong si Trixie para sa qualified theft. Ikaw, Ricardo, makukulong para sa insurance fraud dahil alam kong nag-file ka na ng claim kahapon. At si Doña Victoria, well, magiging kahiya-hiya ka sa lipunan ng Maynila. Ang babaeng nag-frame sa isang Montelibano. Huminto si Gabi sa harap ni Doña Victoria. Yumuko siya ng malapit. Pumili kang mabuti, Doña Victoria. Ang orasan ay tumatakbo. Tumingin si Doña Victoria sa screen. Tumingin siya kay Don Ricardo na kulay abo na sa gulat. Tumingin siya kay Marco na tahimik na umiiyak. Tumingin siya pabalik kay Gabi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Doña Victoria Roxas de Villa ay mukhang maliit. Aalis kami, bulong ni Don Ricardo. Hindi kita narinig.
sabi ni Gabi. Aalis kami! Sigaw ni Doña Victoria. Ang luha ng galit ay umaagos sa kanyang mukha. Punyeta ka! Aalis kami! Mabuti, sabi ni Gabi. Tinalikuran niya sila. Lumabas na kayo sa opisina ko. Nilalanghap ninyo ang hangin ko. 48 oras ang lumipas. Ang Hacienda de Villa ay nasa ilalim ng pag-atake. Hindi ng isang hukbo, kundi ng mga auditor. Hindi nagtiwala si Gabi na aalis ng tahimik ang mga de Villa. At tama siya. Nang dumating ang kanyang team ng alas 8 ng umaga ng Huwebes, natagpuan nila si Doña Victoria na sinusubukang itahi ang mga brilyante sa laylayan ng kanyang mga kortina, balak na ipuslit ang mga ito sa isang laundry bag. Nakatayo si Gabi sa foyer, pinapanood ang kaguluhan. Hindi siya naka-gown o power suit ngayon. Naka-jeans siya at cashmere sweater. May hawak na tasa ng kapeng barako. Mukha siyang relax, mas bata, at mas mapanganib. Check the lining of the fur coats. Utos ni Gabi sa pinuno ng audit team. Mahilig magtago si Doña Victoria ng mga bearer bond sa shoulder pads. Bruha ka! Sigaw ni Doña Victoria mula sa tuktok ng hagdanan. Ini-escortan siya pababa ng 2 babaeng security officer. Hinubaran siya ng kanyang karangyaan. Nakasuot ng simpleng tracksuit na mukhang banyaga sa kanyang katawan. Illegal to. Squatters' rights. Hindi ka squatter, Doña Victoria, sigaw ni Gabi, humihigop ng kape. Trespasser ka, at nagiging mabait pa ako. Gusto na ni Tito Ricky na ipakulong ka para sa mga kubyertos na nakita sa bota mo. Ang bahay ay sistematikong nililinis mula sa impluwensya ng mga de Villa. Ang mga larawan ng mga ninuno ni Marco ay ibinababa. Ang mga maluhong gintong estatwa na ipinalagay ni Doña Victoria ay tinatakpan ng mga kumot. Lumabas si Marco mula sa library. May dala siyang isang kahon ng karton. Naglalaman ito ng kanyang diploma, ilang litrato, at isang stress ball. Ito ang kabuuan ng kanyang buhay na hindi binayaran ng yaman ng pamilya. Huminto siya nang makita si Gabi. Mukha siyang pagod. Hindi siya nag-ahit sa loob ng 2 araw. Gabi, garalgal niyang sabi. Hello, Marco. Lumapit siya. Ibinagsak ang kahon sa sahig. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Gabi, ngunit humakbang si Mang Tomas. Hinarangan siya. Napaurong si Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Privately? Pagmamakaawa ni Marco. Please. Para sa 3 taon na pinagsamahan natin, tumango si Gabi kay Mang Tomas, na umatras ngunit nanatiling nakahawak sa kanyang earpiece. May 2 minuto ka, Marco. Ginusot ni Marco ang kanyang buhok. Alam kong mahirap pakisamahan si Mami. Alam kong sumobra siya. Pero minahal kita, Gabi. Maniwala ka. Naipit lang ako. Sinusubukan ko lang panatilihin ang kapayapaan. Hindi kapayapaan ang pinapanatili mo, Marco. Malungkot na sabi ni Gabi. Pinapanatili mo ang mana mo. Pinanood mo silang hiyain ako sa loob ng 3 taon dahil takot ka na kapag ipinagtanggol mo ako. Puputulin ni Daddy ang credit card mo. Hindi yan totoo. Minahal kita para sa kung sino ka. Talaga? Ikiniling ni Gabi ang kanyang ulo. Kung ganon, bakit ka naniwala na ninakaw ko ang mga perlas? Bakit hindi mo ako tinanong? Bakit ang una mong reaksyon ay iligtas ang sarili mong balat? Binuksan ni Marco ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Ang katotohanan ay nakabitin sa pagitan nila, mabigat at nakakasakal. Nahulog ka sa isang tahimik na babae dahil pinaramdam niya sa'yo na malaki ka, mahinang sabi ni Gabi. Gusto mo na mahirap ako. Gusto mo na nagpapasalamat ako sa mga mumo na inihahagis ng pamilya mo sa akin. Pinaramdam nito sa'yo na tagapagligtas ka. Pero sa sandaling naging pabigat ako, sa sandaling kinailangan kong maging isang tunay na lalaki ka, tumiklop ka na parang murang damit. Kaya kong magbago, sabi ni Marco. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pwede tayong magsimula ulit. Sa posisyon mo, kaya nating gawin ang mga kamangha-manghang bagay. Pwede kitang tulungan sa pamamahala ng estate. Alam ko ang negosyo. Tumawa si Gabi. Hindi ito isang malupit na tawa, kundi isang pangwakas. Marco, halos mabankrupt mo ang sarili mong kumpanya sa loob ng 1 dekada. Bakit sa tingin mo,
hahayaan kitang lumapit sa Montelibano Trust. Sumenya siya kay Mang Tomas. Tapos na ang oras. Gabi, please, saan kami pupunta? Umiiyak na sabi ni Marco habang ginagabayan siya ni Mang Tomas palabas. Wala kaming pera. Naka-freeze ang mga account. Narinig ko, may magandang kondo sa Cubao na available. Sabi ni Gabi, tinalikuran siya. Maliit lang. Matututo kang mag-budget. It builds character. Diba, yan ang laging sinasabi ng nanay mo sa mga katulong. Bumukas ang mabibigat na pinto. Sa labas, isang luma at gasgas na L300 van ang naghihintay. Si Doña Victoria ay nasa passenger seat na, humahagulgol. Si Trixie ay nasa likod, nakaupo sa mga itim na garbage bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Galit na nag-i-scroll sa telepono. Marahil na pagtanto na nablock na siya ng lahat ng kanyang mga amiga. Lumabas si Marco sa sikat ng araw. Lumingon siya sa huling pagkakataon, tinitingnan ang maringal na bahay, ang malawak na hardin, at ang babaeng nakatayo sa may pinto na nagmamay-ari ng lahat. Sumara ang pinto. Kumalansing ang lock, huminga ng malalim si Gabi. Tumingin siya sa paligid ng walang laman na foyer. Tahimik, nawala na ang lason. Mang Celso, tawag niya. Lumabas ang matandang mayordomo mula sa anino ng pasilyo. May luha sa kanyang mga mata, ngunit nakangiti siya. Yes, senyorita, buksan mo ang mga bintana, Mang Celso, sabi ni Gabi. Naglalakad patungo sa engrandeng hagdanan. Papasukin natin ang sariwang hangin. At maglabas ka ng isang bote ng 1954 Montelibano Reserve. Sa tingin ko, kailangan nating mag-toast. Masusunod po, senyorita. At para kanino po ang ating toast? Para sa daga, ngumiti si Gabi, na sa wakas ay natagpuan ang kanyang atungal. 6 na buwan ay isang mahabang panahon sa politika, ngunit ito ay isang kawalang hanggan sa mataas na lipunan. Sa kalahating taon mula nang maganap ang Great Eviction sa Hacienda de Villa, ang tanawin ng mga elitista ng Maynila ay nagbago ng husto. Para kay Gabi, ang transisyon ay isang binyag sa apoy. Mula sa anino ng isang museo, lumipat siya sa nakakasilaw na liwanag ng Montelibano Estate. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa mga boardroom. Inaalam ang mga pasikot-sikot ng mga trust fund, diversified portfolio, at philanthropic strategy. Ipinagpalit niya ang kanyang katahimikan sa isang boses na nagpapagalaw ng merkado. Ang daga ay patay na. Ang agila ay lumapag na sa kanyang trono. Sa gabi ng Hunyo 15, ang hangin sa Maynila ay maalinsangan. Ang uri ng gabi ng tag-init na dumidikit sa balat. Gabi iyon ng Tatler Ball, ang hiyas sa korona ng social season. Ito ay hindi lamang isang party. Ito ay isang summit. Ang mga kasunduan ay isinasara habang kumakain ng kanapes. Ang mga kasal ay inaayos sa mga powder room. At ang katayuan sa lipunan ay sinisemento o winawasak sa dance floor. Sa penthouse suite sa BGC, nakatayo si Gabi sa harap ng isang salamin, katatapos lang ng kanyang glam team. Nakasuot siya ng isang custom creation ni Raho Laurel, isang gown na gawa sa midnight blue velvet na tila humihigop ng liwanag, kumikinang sa libu-libong maliliit na kristal na tila mga bituin. At sa kanyang leeg, malamig at mabigat sa kanyang balat, ay nakasabit ang Las Perlas de la Reina. Sa loob ng mga dekada, ang mga perlas ay simbolo ng kayabangan ng mga Roxas de Villa. Ngayon, legal na itong nabawi, nilinis at inayos. Ngayong gabi, hindi ito simbolo ng kayabangan. Ito ay isang tropeo ng digmaan. You look formidable, senyorita, sabi ni Attorney David mula sa may pinto. Hinawakan ni Gabi ang mga perlas. I don't want to look formidable, Tito. I want to look inevitable. I believe you have achieved both. Ngiti niya. The car is waiting. Kanina pa nakaabang ang press. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang masikip na 2-bedroom condo sa Quezon City, ang kapaligiran ay hindi gaanong payapa. Sira ang aircon at hindi mabuksan ang mga bintana. Kinukulong ang init at amoy ng sunog na tinapay. Nakatayo si Doña Victoria sa harap ng isang basag na salamin sa banyo. Naglalagay ng pundasyon na medyo maputla para sa kanyang balat. Ang stress ng huling 6 na buwan ay nag-iwan ng malalalim na guhit sa paligid ng kanyang bibig.
Ricardo, nasaan ang mga cufflinks? Sigaw niya. Yung ginto! Ibinenta na natin yung ginto noong Marso. Victoria! Sigaw ni Don Ricardo mula sa kwarto, kung saan nahihirapan siyang isara ang isang tuxedo shirt na masikip na 10 taon na ang nakalipas at ngayon ay literal na sumasakal sa kanya para pambayad sa mga abogado. Basta humanap ka ng kahit ano, singhal niya. Hindi tayo pwedeng magmukhang mahirap. Hindi ngayong gabi. This is our turning point. Sa kusina, nakaupo si Marco sa isang umuugang mesa, nakatitig sa isang pares ng nirerentahang sapatos. May gasgas ito sa takong. Kailangan ba talaga nating pumunta? Mahinang tanong ni Marco. Mapapahiya lang tayo. Pumasok si Doña Victoria sa kusina, mukhang multo ng kanyang dating sarili sa isang bestidang luma na. Kailangan nating pumunta dahil desperado na tayo, Marco. Nandoon si Don Enrique Zobel Sarmiento. Kung makakakuha lang ng 5 minuto ang daddy mo sa kanya, baka makuha natin ang consulting contract para sa BGC Clark Railway Project. Yung kontratang yun, ang pagkakaiba sa pagitan nito, ikinumpas niya ang kamay sa nagbabalat na wallpaper at sa pagbawi ng mga buhay natin. Nandoon siya, bulong ni Marco. Hayaan mo siya. Sit-sit ni Doña Victoria kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Bagong yaman lang yan. Isang ningas kugon. The Montelibano girl might have the title, but we have the history. Naaalala ng mga tao ang pangalang Roxas de Villa. Ngayon, tumayo ka na. Paparating na ang Grab. Grab? Napangiwi si Marco. Punta tayo sa Tatler Ball na naka-Toyota Vios. Magpapababa tayo sa kanto, sabi ni Don Ricardo, pumapasok sa silid pinagpapawisan. Lalakarin natin ang huling 100 metro. Chin up, we are the Villas. Ang pagdating sa ballroom ng Shangri-La at the Fort ay isang labanan ng nakakasilaw na mga flash. 7:45 p.m. Isang vintage Rolls-Royce Phantom VI na kumikinang sa kintab at may maliit na bandila ng Montelibano Estate ang marahang huminto. Natahimik ang lahat at pagkatapos ay umugong ang sigawan. Bumaba si Gabi. Ang mga flash ay parang kidlat. Duchess! Dito! Duchess Gabriela! Naglakad siya ng may grasya na hindi na ituturo. Nag-aalok siya ng isang kalmado at misteryosong ekspresyon na gustong-gusto ng mga kamera. 15 minuto ang lumipas, dumating ang mga De Villa. Nilakad nga nila ang huling 100 metro, ngunit ang alinsangan ay nag-iwan ng marka. Makintab sa pawis ang mukha ni Don Ricardo. Maalikabok ang laylayan ng damit ni Doña Victoria. Lumapit sila sa velvet rope, kung saan isang malaking lalaki na may clipboard ang nakabantay. Pangalan? Ungol ng bouncer. Roxas de Villa, sabi ni Don Ricardo. Pinapalobo ang dibdib. Tiningnan ng bouncer ang listahan. Binaliktad ang pahina. Binalik. Wala sa listahan, sir. Namuti ang mukha ni Doña Victoria. Imposible. We are legacy donors. Hindi po ngayong taon, sabi ng bouncer. Board na. Strict ang listahan. Pero nag-wire kami ng yibilibong bilyong kaninang umaga. Yun na ang lahat ng pera namin. Sa tuktok ng hagdanan, 50 talampakan ang layo, nanonood si Gabi. Kawawa sila, sabi ni Attorney David. Gusto nyo bang paalisin na sila? Pinanood ni Gabi si Doña Victoria na nanginginig. Pinanood niya si Don Ricardo na nagpupunas ng pawis. Pinanood niya si Marco na nakayuko, talunan. Hindi, mahinang sabi ni Gabi. Papasukin sila. Tumingin si Attorney David. Senyorita, papasukin sila. Para makita nila kung ano ang sinayang nila. Para maramdaman nila ang katahimikan ng silid kapag naglalakad sila. Mas matindi yung parusa. Sumenya siya kay Mang Tomas. Sa baba, natigilan ng bouncer. Sige na, pasok, sabi niya. Tinatanggal ang harang. Standing room only. Pumasok ang mga De Villa. Sinubukan nilang makipag-usap sa mga dating kaibigan pero iniiwasan sila. Ang dating mga kanegosyo ay biglang nagiging abala. Sila ay parang may ketong. Ang iskandalo ay hindi lang chismis. Ito ay paglabag sa social contract. Sila ay naging baduy. At higit sa lahat, sila ay mahirap na. Nasaan si Don Enrique? Bulong ni Don Ricardo.
Nandoon, malapit sa stage. Pumunta sila sa harap. Sakto namang dumilim ang mga ilaw. Ladies and gentlemen, umalingangaw ang boses ng MC. Please welcome the patron of tonight's gala, ang chairwoman ng National Heritage Foundation, ang ating host. Her Grace, Gabriela Montelibano Reyes. Nanigas si Doña Victoria. Umakyat si Gabi sa entablado, nagniningning. Nahuli ng spotlight ang Las Perlas de la Reina, nagkakalat ng mga sinag ng liwanag. Salamat, sabi ni Gabi. Malinaw ang boses. Narito tayo para suportahan ang Literacy for All initiative. Dahil naniniwala ako na ang kaalaman ang tanging naghihiwalay sa atin. Hindi dugo, hindi pera, kundi ang pagkakataong isulat ang sarili mong kwento. Tumingin sa kanya si Marco. Isang pisikal na sakit ang naramdaman niya sa dibdib. Ito ang babaeng dating nagtitimpla ng kanyang kape. Ang babaeng tahimik na nagbabasa habang iniinsulto ng kanyang ina. Akala niya, simple lang ito. Ngayon niya napagtanto, hindi ito simple. Nakatago lang ang kinang nito. At siya ang lumilikha ng anino. May natutunan akong isang mahirap na leksyon ngayong taon, sabi ni Gabi, lumilihis sa kanyang script. Natahimik ang lahat. Natutunan ko na ang ilang pamilya ay binuo sa pag-ibig at ang iba ay binuo sa interes. Natutunan ko na kapag wala ka, malalaman mo kung sino ang tunay na nasa tabi mo at kapag nasa iyo na ang lahat, malalaman mo kung sino ang nandoon lang para sa tanawin. Napapikit si Doña Victoria na parang sinampal. Ang tunay na dangal, sabi ni Gabi, ay wala sa lupang pag-aari mo. Nasa kung paano mo tratuhin ang mga taong naglalakad dito. Nasa kabaitan kapag walang nakatingin. Dahil hindi mo alam, ang taong itinutulak mo, palabas sa gitna ng bagyo, ay maaaring ang kaisa-isang makakapag-alok sa iyo ng masisilungan. Itinaas niya ang kanyang kupita. Para sa kabaitan, at para sa kinabukasan, para sa kabaitan, sigaw ng mga tao. Nanginginig ang kamay ni Marco, kaya't nahulog ang kanyang baso. Sumabog ito sa sahig na marmol. Napalingon ang lahat. Daan-daang mata ang lumipat mula sa nagniningning na si Gabriela patungo sa gusgusing lalaki na nakatayo sa isang basak na baso at champagne. Hindi natinag si Gabi. Tiningnan niya ang basag na salamin. Tapos si Marco. Binigyan niya ito ng isang maliit at malungkot na tango, isang huling pagkilala. At pagkatapos ay tumalikod. Bumaba sa entablado sa gitna ng panibagong palakpakan. Habang tumutugtog muli ang musika, hinila ni Don Ricardo ang braso ni Marco. Ayusin mo sarili mo. Nandoon si Don Enrique. Hinarang nila si Don Enrique. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki. Don Enrique, hingal ni Don Ricardo. Handa na kaming pumirma. Hindi kinuha ni Don Enrique ang business card. I'm afraid that won't be possible, Ricardo. Bakit? Tanong ni Doña Victoria. Dahil, sabi ni Don Enrique, ang boses ay lumamig. Kasasara ko lang ng isang kasunduan sa Montelibano Estate. Binibili nila ang shipping division ng kumpanya ko. At bilang bahagi ng aming kasunduan, hiniling nila na lahat ng aming mga partner ay sumunod sa isang mahigpit na ethics and character standard. Tinitigan ni Don Enrique, si Doña Victoria, hindi kayo pasok sa standard, Mrs. Roxas de Villa. Sa totoo lang, pagkatapos ng ginawa ninyo sa babaeng yan, hindi ko kayo pagkakatiwalaang magpadala ng isang kahon ng biskwit, lalo na ang 1 bilyong pisong kargamento. Nilagpasan niya sila. Good evening. Ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Makalipas ang isang sandali, nilapitan sila ng security. Sir, kailangan na po ninyong umalis. Ang paglalakad pabalik sa gate ay ang pinakamahaba sa kanilang buhay. Nakatayo sila sa bangketa sa labas. Nakaparada pa rin doon ang Rolls-Royce, naghihintay kay Gabriela. Tumawag ka na ng Grab, bulong ni Doña Victoria. Basag ang boses. Hindi kaya, sabi ni Marco, tinitingnan ng telepono. Surge pricing, 800. 5 rin na lang ang laman ng debit card. Kung ganon, maglalakad tayo, sabi ni Don Ricardo, nakatitig sa kanyang sapatos. Sinimulan nila ang mahabang paglalakbay patungo sa istasyon ng MRT. Sa loob, pinanood sila ni Gabi na umalis mula sa balkonahe. Masaya ka na ba? Tanong ni Attorney David. Hindi ako masaya sa kanilang pagdurusa, Tito, tapat na sabi ni Gabi.
Pero malinis ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, bayad na ang utang. Hindi na sila makakabangon dito, sabi ni Attorney David. Tapos na sila. Tumalikod si Gabi mula sa bintana. Tinalikuran ang madilim na kalsada kung saan naglalakad sa lamig ang kanyang dating pamilya. Tumingin siya sa liwanag, sa musika, at sa mga taong gumagalang sa kanya hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang pagtitiis. Alam ko, sabi ni Gabi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, patugtugin mo ang isang mabilis dito. Gusto kong sumayaw. Habang tumutunog ang orkestra, si Gabriela Reyes, ang babaeng itinapon sa ulan na walang dala, ay umikot sa gitna ng silid, napapalibutan ng liwanag sa wakas at ganap na malaya. Ngayon, ang Hacienda de Villa ay hindi na isang monumento sa kayabangan ng mga Roxas de Villa, kundi isang santuwaryo para sa Literacy for All Foundation na nagho-host ng mga batang mula sa mahihirap na komunidad na, tulad ni Gabi noon, ay naghahanap ng isang lugar kung saan sila kabilang, ang mga Roxas de Villa. Sila ay isang babala na ibinubulong sa lipunan ng Maynila. Isang paalala na kapag sinubukan mong durugin ang isang brilyante, lalo mo lang itong pinakikinang, ang karma ay hindi laging dumarating kaagad. Ngunit kapag dumating ito na naka Rolls Royce at may selyo ng Maharlika, hindi ito pumapalya.